Tapos dito si Iya, sabi niya, how many wives you... Sabi dito yung Amira, how old are you po? Ako po ay... Pag nakapag-asawa po ba kayo ng ikalawa, tatlo, apat? Amin. Pag ninikabin mo pa sila at i-private ang kanilang social media accounts. Anak ka po ba ni Ma'am Aisha? Anong tribo po ng asawa niyo? Sabi at kay Adam Casey. Waalaikumsalam, jazakallah. Sabi niya, salam po Ustaz, gusto ko lang po sana magtanong kaso sabi niya, pwede po bang magpatulong kumuha ng certificate of Rosalie, wala po akong masabi dahil ikaw ay mabait. Hania, Assalamualaikum Ustaz, haram po ba sa babae na magpulis? So, si Kaka Maroon, last na tanong na siguro ito. Assalamualaikum, ang tanong ko lang sa iyo Ustaz, may balak ka pa po bang mag-asawa ulit? Tapos dito si Iya, sabi niya, how many wives you have po ba? Isa lang po. Ito yung karamihan na chinismis sa akin, nung minarites sa akin yung dati kasi 90% ng buhay ko hindi ko rin na public eh. Alam mo yun, yun ang problema din, hindi ako masyadong nag-share talaga sa social media. Paano na ako naiipit sa totoo lang? Kasi 2018 naalala ko nga, pumunta ako doon sa may, yung alam mo yung overpass na mataas. Hindi naman gusto ko mag-suicide thoughts, pero nagpaparamdam ako na sabi ko sobra na itong pinagdadaanan ko. Masyado ng toxic yung dati kong asawa na talagang araw-araw magme-message sa'yo ng masama, mumura, ito, binablock ka, pakita picture ng anak mo na ito na yung last na makikita mo daw anak mo, wala ka na daw uuwian pamilya sa Pinas. Yung wala ka namang ginagawang masama, pero ganun ka-toxic yung tao. Kahit iniintindi mo na ilang buwan, toxic yung talaga. Tapos hindi pa nagpo-practice ang Islam, may mga ginawa pang ang hirap i-mention dito, pero alam nyo na yun, ano mo, kahit nga kaibigan ko mismo sasabihan ako na, ang bobo mo, pag binalikan mo pa ex mo, ikaw na talaga yung siraulong tao, baliw, bulag, lahat na. Ganun, kasi nakita nyo lang, hindi na kaaya-ayang balikan. Bukod sa may tato at may isa pang ginawa na hindi kaaya-aya. Kahit sa mga Kristyano, bawal yun, pwedeng ikulong. No? Pero ako, hindi ko na pinakulong anong ginawa ko. Nag-try pa nga ako na mabuo, yung umuwi ako, pero wala talaga. Kaya nga, after nga, doon ako nag-isip na sabi ko, mag-asawa talaga ako na isang Muslima, isang practicing talaga, isang nag-hijab talagang, at kaya nga ako nag-asawa ng hindi naman masasabing pangalawa dahil talagang wala na muna yung una. So tawag doon, mismo nakakilala sa akin sa personal, siniraan nga ako eh. Hindi nga alam yung tunay na story. Sinabihan ako doon sa social media ko mismo na kung hindi ka kasi nag-asawa ng pangalawa, hindi mangyayari yan sa buhay mo. Mismo nakakilala sa akin sa personal, walang alam sa buhay ko. Yung pa kaya mga nasa social media nangialam na marites, napakalayo talaga ng kwento nila. Di ba? Kaya naisip ko, once na nag-asawa ko, wala na makakaalam pag nag-asawa pa ako ng second, third. Private na ang buhay nila. May natutunan na ako sa pag-aasawa ko ng bago. Tsaka isa pa, isa lang po, wala na yung dati, kahit hindi pa kami divorce sa papel, pero wala na, iniwan niya kami, iniwan na yung anak ko, sa Italy na siya, kasi half Italiano siya eh, Italiano siya, tatay nga Italiano. So wala na yun, okay? Kaya, isa lang. Stick to one ako eh. Tsaka hindi lang yun. Ginagamit ko kasi yung ulo sa taas na may utak. Hindi yung ulo sa baba na walang utak. Sabi dito yung Amira, how old are you po? Ako po ay 31 years old na ngayon. Itong taon na 2023. Okay? 1992 po ako. Sabi ni Darlene, never mind po, idol. Go with the flow. Wala akong naiintindihan doon. Wala akong masama sa post ko. Sabi ko lang share. Mag-ano ka lang kung ano yun sa tingin mo about sa akin. Si Hayumi Go. Pag nakapag-asawa po ba kayo ng ikalawa, tatlo, apat? Amin. Pag ninikabin mo pa sila at i-private ang kanilang social media accounts. At bakit? Nagtanong siya bakit. Okay, kung mag-asawa kang tatlo, apat, lima. Una sa lahat, pag ninikabin ba sila? Okay. Yes, inshallah. Dahil kung lalo ay may beauty sila na hindi dapat makita ng iba or nakaka-fit na ay kailangan talaga magnikab ang isang babae kung nakakatukso ang kanyang muka sa paligid. So, at ayoko din yung fino-force ko. Mas gusto ko na taos puso, ginawa niya para sa Allah, ikhlas. Kasi kung ginawa niya sa akin ang pagninikab niya, pag wala ako, tatanggalin niya. Pag namatay ako, tatanggalin niya. Pero pag ginawa niya para sa Allah, pag nawala ako, o pag wala ako sa paligid, hindi niya tatanggalin. Pag namatay ako, inshallah hindi niya tatanggalin. So mas gusto ko kusang loob niya gagawin para sa Allah. Kahit na ang lalaki pwede niya pilitin ang asawa niya. Pero dati sinabihan ko din siya tulad yung, siyempre itong asawa ko dati, YouTuber, social media influencer din, kilala din. Nag-YouTube na siya, marami din siyang videos. Tapos yung nga, dahan-dahan hanggang sa nag-hijab na hindi na tinanggal sa videos, tapos pinanikab ko na sa videos.
Pero after nyan, hindi pwede. Kasi ang babae talaga kailangan yung boses at yung itsura at huwag i-display sa social media. Kaya yun ang pagkakamali ko. Yung nakilala ko siya o kinasal kami, pinablik ko, ang daming pakilamera. Pero hindi siya nakatulong sa problema ko na, alam mo yun, umuwi na nga ako na may problema, gusto kong ayusin yung pamilya ko. Tapos dumagdag pa itong mga pakilamerang tao na nangingialam sa buhay ko na wala naman silang alam. Kailangan nilang mag-PhD doctor bago pag-aralan ang buhay ko dahil napakahaba ang kasaysayan nito. At hindi basta-basta ordinaryong buhay ng isang tao dahil may kinalaman sa paggaling Palestine at iba at walang lugar sa Pilipinas, etc. blah blah blah. Napakahirap. So, ayun. Bakit i-private ang kanilang account? Yes, i-private, inshallah. Why? Pero hindi, tulad yung social media niya, lahat nawala. YouTube, Facebook. Pero yung Facebook account niya, personal, tanggal lang lahat ng mga lalaking hindi niya mahram. Saka hindi na siya magpo-post ng mga pictures doon na kita ang kanyang mukha. So, puro babae lang kaibigan niya doon. At personal account lang yun, private. Wala nakakita. So, ngayon, nagbalik lang siya sa Facebook page. Pero wala nakakalam na siya yun. Kung yung mga iba lang. Tsaka hindi kilala at hindi narinig ang boses, walang boses. So, tapos, ang video niya ay walang sarili niya. No? Nagbe-video lang siya ng mga para sa business niya dito, marketing, whatever. Si J.I., anak ka po ba ni Ma'am Hanan Qureshi? Yes. Pero sa totoo lang din ako nanay ko sa sarili kong page kasi ayoko nagko-comment siya doon at pupuntahan siya ng mga marites at sisiraan ng nanay ko. Ganun ko din kamahal at iniingatan ang nanay ko dahil bago lang siya Muslim at kung saan kulang pa yung pag-follow niya sa Islam at naway gabayan siya ng Allah lalo sa pagdadamit niya ng parang Indiano na sana alisin niya ito kasi fashionista siya eh. Mahilig siya na magdamit ng mga iba-ibang lahi pero mas nag-focus siya sa Indian o Pakistan kahit hindi naman siya doon ng lahi. Oo nga, hindi siya mukhang Pinay kasi nga hindi naman talaga siya purong Pilipina din, Spanish ang lahi niya at Hawaiian dahil yung lolo ng nanay ko ay lolo ng lola ko ay iba-ibang lahi. So medyo mahabang kwento sabi ko nga sa iyo kanina. So hindi ko alam kung anong pakay para tanungin kung nanay ko. Baka hindi lang mapaniwala kasi ako ganito religious at sa totoo lang alhamdulillah ginabayan ako ng Allah na magkaroon sa pamilya ng katulad ko. Kasi ako din pala yung may mission na gagabay sa pamilya ko. At hindi din ako din pala ang gagabay sa pamilya ko. Mali din yun. Bakit? Kasi mga propeta hindi na nagabay ng pamilya nila. Si Ibrahim, hindi niya magabay ang tatay niya. Sa kabilang buhay, makikita niya magiging hayop ito, tatalong sa impyerno. Kawawa. Isang propeta. Si Moses nga, hindi niya magabay yung mga followers niya. May mga pasaway. Propeta na yan. Si Prophet Muhammad, peace be upon him, uncle niya nag-alaga sa kanya, hindi niya magabayan. Si Prophet Muhammad natin, hindi niya magabayan uncle niya. Diba? Namatay na hindi Muslim. Kaya nga bumaba yung verse na innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. O Prophet Muhammad, hindi mo magagabayan sino man mahal mo, bagkus ang Allah gumagabay sa sino man ninais niya. So sino man nakakilala sa aking ina na nakikitang gayon at huwag niyo kaming i-compare dahil napakalayo ng agwat namin siguro. Pero sa totoo lang hindi din ako lalaking religious ko, hindi din dahil sa nanay ko. Dahil siya din nagpalaki sa akin na mahilig sa prophet stories. Religious din siya, pinapalaki din niya akong religious. Lagi niya ako pinapalapit sa Islam, kwento ng about Islam, lalo sa mga propeta. Doon ako lumaki na nagkaroon ng interesting sa religion. Kaya, pasalamat pa rin ako kahit paano. At sa tatay ko din na nagdua siya, kaya ako naging ganito. So, Aisha, anong tribo po ng asawa niyo? Sabi ko na kanina, Maguindanon. Salam po sa inyo ni Kaka Diamond at kay Adam Casey. Waalaikumsalam, jazakallah khair. Thank you kay Naima. Si Sarina, sabi niya, salam po Ustaz, gusto ko lang po sana magtanong kaso hindi po about sa inyo. Sa pusa po, ano po hukom or batas pag pinaampon o po ang alagang pusa or kahit na hindi alaga. Pasensya na po sa tanong at maraming salamat po sa advance. Pinaampon. Yung hindi sa'yo, hindi ko sure. Kasi depende ko. Napulot mo yata sa kalsada, siguro. Walang nagmamayari, sure ka. Pusang kalye, inalagaan mo, tapos ngayon malaki na siya, gusto mo nang ipaampon, Allahu alam, wala akong nakikitang mali doon. Alagaan mo, pamigay mo, sa'yo naman ito, ikaw nagpalaki, papaampon mo, tayo. Papaampon mo, hindi dahil sa tawag doon, siguro kung wala ka nang maibigay, hindi mo na maalagaan, pero ibibigay mo sa tao din, alam mong aalagaan niya, inshallah. Hindi din yung ibibigay mo na alam mong tao na to kumakain ng pusa, no? Huwag mo ibibigay sa mga ganung tao, inshallah. Tinor Haida, sabi niya, pwede po bang magpatulong kumuha ng certificate of mahram? Hindi ko po naintindihan ito, pero sabi yung siguro certificate, yung patungkol sa conversation, sa Islamic office po yun. Islamic Office Affairs sa Pilipinas or sa Islamic Center sa Quiapo. Try nyo, tignan nyo, o kung andito ka sa abroad, lapit po kayo sa Islamic Center, inshallah. Sabi ni Rosalie, wala po akong masabi dahil ikaw ay mabait. Oo naman, mabait po ako pag tulog. Sa totoo lang. Thank you.
So, ang dami kong binasa at napaus na yung ano ko. Kasi yung mga ibang tanong dito, sineperate ko ng video. Panoorin nyo na lang yun kasi medyo maganda yung mga tanong nila. So, si Kaka Maroon, last na tanong na siguro ito. Assalamualaikum. Ang tanong ko lang sa iyo, Ustad, may balak ka pa po bang mag-asawa ulit? Yes, inshallah. Why not? Di ba? Pero kahit na may balak, hindi ko pa rin ipapublic inshallah. Siguro mag-announce lang ako konti pero wala na din taong may pakialam doon. Once na nag-asawa ulit ako, magiging private siya. Hindi katulad yung dating nangyari sa buhay ko. So maraming salamat, hanggang dito lang po. At kung may mga katanungan pa kayo about sa akin, ay huwag niyo kalimutan lang i-comment below at sasagutin ko inshallah. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim KZ.